Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1591, hindi matatag na sitwasyon. Iniunat ni Lin Fang ang kanyang kamay at inihagis ang kanyang anteng-anteng sa direksyon ng emperador mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness. Iniluwa ng emperador na iyon ang gintong banal na chi sa anteng-anteng. Itinutulak niya ang kapangyarihan ng anteng-anteng, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na napapalibutan siya ng mga anteng-anteng sa lahat ng panig. Naglabas siya ng mas maraming gininto ang banal na chi sa isang alon sa paligid niya, na naging sanhi ng pagkabasag ng ilan sa mga anteng-anteng. Gayunpaman, ang mga anteng-anteng na ito ay hindi nagpakawala ng apoy ng demonyo tulad ng una, sa halip ay isang ilusyon ng lumitaw at nakulong ang emperador sa loob. Sirain. Galit na sigaw ng emperador. Sa pagkakataong ito ay gumamit siya ng matatalas na sword lights para basagin ang illusion deployment spell at ang mga anteng-anteng sa loob. Mag-ingat ka, sigaw ni na Zhou Tianmo at Di Shu, na parehong nasa malayo. I activate. Sabi ni Lin Feng, nagpakawala ng mas maraming demonyo at lakas ng apoy, hindi binibigyan ng emperador kahit isang segundong pahinga. Napakalupit. Naisip ng karamihan. Direktang ibinato ni Lin Feng ang 20 hanggang 30 anteng-anteng sa emperador. Ang bawat anteng-anteng ay maaaring pumatay ng isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Ang mga anteng-anteng ay hindi tulad ng mga deployment spell na nasira sila pagkatapos nilang ilabas ang kanilang lakas. Para sa sinuman maliban kay Lin Feng, ang paggamit ng lahat ng anteng-anteng na iyon ay isang ganap na basura. Isang nakakakilabot na sigaw. Ang sigaw na iyon ay nanggaling sa emperador. Kahit na mayroon siyang makapangyarihang pisikal na katawan, mahirap para sa kanya na labanan ang apoy ng demonyong iyon. Sa wakas ay nasira ang ilusyon, na nagpapahintulot sa karamihan na makitang muli ang emperador. Ngunit ito ay mas masahol pa kaysa sa maaari nilang isipin habang siya ay natupok sa apoy ng demonyo. Wala na ang kanyang mga paa, at mukhang desperado na siya. Nakipagkamay siya, gustong maglabas ng cosmic energies pero napagtanto niyang hindi niya kaya. Dapat kong paalisan ang aking espiritu sa aking pisikal na katawan, at least sa ganoong paraan hindi ito magiging kasing sakit ng mamatay. Fuck. Naisip ng emperador. Ang kanyang katawan ay unti-unting naging kawalan habang ang isang kakilakilabot na cosmic na lakas ay bumagsak sa kalangitan. Pagkatapos siya ay namatay, at ang kanyang cosmic energies ay nagkalat. Nakakatakot na tao. Hindi nakakagulat na tinanggihan niya ang aking imbitasyon. Isip ni Jin Chenjun. Lalo siyang naging masigasig matapos makita ang lakas ng mukhang may sakit na binata. Napatay niya ang isang emperador gamit lamang ang mga deployment spell, kahit na nakalusot lang siya hanggang sa ikawalong layer ng Zunchi. Si Di Shu, Zhou Tianmo, at ang iba pang miyembro mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness ay mukhang durog. Patay na ang kanilang emperador. Takasan. Tumakas. Bilis. Biglang tumakbo si Zhou Tianmo palayo. Pinaikit ni Lin Feng ang kanyang mga mata at ngumiti ng masama, sinabi ko bang maaari kang umalis. Si Zhou Tianmo ay natakot, ngunit tumigil pa rin siya. Maaaring patayin siya ni Lin Feng tumakbo man siya o hindi. Si Zhou Tianmo ay kamukha ni Zhou Tianxiao at Zhou Tianrou, isa rin siyang direktang inapo ng Great Celestial Palace of Thoughtfulness. Siya ay may sapat na impluensya upang maparito ang isang emperador. Kung isasaalang-alang ang lahat ng ito, malamang na siya ang nakababatang kapatid ni Zhou Tianrou. Siyempre, hindi papatayin ni Lin Feng si Zhou Tianmo dahil isa lang siyang nobody. Kahit si Zhou Tianrou ay walang tao sa paningin ni Lin Feng, at si Lin Feng ay hindi gustong mag-aksaya ng oras sa mga walang tao. Gusto lang ni Lin Feng na patayin si Zhou Tianxiao, ang taong nanunuya sa kanya at nagsabing hindi siya karapat-dapat na tawaging cultivator. Biglang sumampal ng hangin si Lin Feng sa direksyon ni Zhou Tianmo, na naging sanhi ng pagtalsik ng dugo mula sa kanyang bibig habang siya ay lumipad palayo. Dahil gusto ni Zhou Tianxiao ang pagiging agresibo upang patunayan kung gaano siya kalakas, magagawa rin ni Lin Feng sa kanyang mga tao. Asar. Sabi ni Lin Feng sa mapanghamak na paraan. Si Zhou Tianmo ay gumagapang sa lupa ngayon, ibig sabihin ay kailangan niyang itaas ang kanyang ulo para tingnan si Lin Feng. Nakaramdam siya ng hiya. Nakapagtataka, hinamak siya ni Lin Feng at pinahiya siya, gayunpaman, mukhang kalmado siya. Sinasabi ni Lin Feng kay Zhou Tianmo. Wala ka sa akin. Ang pinagkaiba lang ay ayaw ni Lin Feng na mag-aksaya ng laway para sabihin iyon sa kanya. Sa halip, sinabi niya lang, asar. Habang si Zhou Tianmo ay abala sa kanyang kahihiyan. Lumapag si Lin Feng bago ang iba pang miyembro mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness. Lumapit si Jin Chenjun kay Lin Feng at ngumiti. Ako si Jin Chen mula sa Celestial Chi Castle, ano ang pangalan mo? Sinulyapan siya ni Lin Feng at kumunat ang noo. Nozanay ka na bang maging mayabang dahil sa posisyon mo sa lipunan? Kumunat ang noo ni Jin Chenjun. Bagamat nakaramdam siya ng hiya, nagpatuloy siya sa pagngiti habang sinasabi. Pakisabi sa akin ang iyong pangalan. Moen. Sagot ni Lin Feng. Kung wala kang ibang sasabihin, maaari kang umalis. Napakayabang. Kahit na malakas ang deployment spells ni Moen, si Jin Chenjun ay isang emperador kung tutuusin. Gayunpaman, hindi ipinakita ni Jin Chenjun ang kanyang emosyon. Patuloy siyang nakangiti at sinabi. Nakikita ko, hindi na kita guguluhin pa. Tapos tinawian niya yung kamay niya at umalis.
Umalis ang iba pang mga grupo ng impluensya pagkatapos nilang makita kung paano tumugon si Lin Feng kay Jin Chenjun. Ilang tao lamang ang nanatili, na nagpapahintulot sa kapaligiran na maging kalmado muli. Naramdaman ni Mui kung gaano kalakas ang mga deployment spell na iyon, nagulat siya sa mga kakayahan ni Lin Feng. Napatay ni Lin Feng ang isang emperador sa kanyang nakakasira na deployment spell, at isa lamang iyon sa 3,000 mahusay na deployment spell. Kung nagawa ni Lin Feng na makuha ang lahat ng 3,000 deployment spell, mas nakakatakot siya, maaari siyang maging isa pang everlasting emperor. Nagpatuloy si Lin Feng sa pagsasanay at paggawa ng mga bagong anteng-anteng. Kumalat ang balita tungkol kay Moen sa loob ng siyam na dakilang celestial na kastilyo, maging ang mga emperador ay pinag-uusapan siya. Nagsisimula ng magtipon ang mga tao sa labas ng bahay ni Lin Feng. Gusto nilang makita ang lalaki mula sa chismis, totoo ba siya? Si Lin Feng ay nasa illusion deployment spell, kaya wala siyang pakialam kung ano ang nangyayari sa labas. Hindi gaanong natuwa si Mui na magkaroon ng napakaraming bisita. Ano ang pakay mo sa pagpunta dito? Napakaraming tao ang nanunood sa atin. Nakangiting sabi ni Mui. Wala akong pakialam. Manood lang sila. Gusto ko yung paminsan-minsang excitement, kapag wala sila mag-asawa ako. Sabi ni Lin Feng na nakangiti sa malalim at makabuluhang paraan. Umiling si Mui, hindi niya talaga maintindihan si Lin Feng. May darating pang mga tao, hindi ba dapat nating buhayin ang ilusyon? Tanong ni Mui. Tumingin si Lin Feng sa malayo at nakita sila, galing sila sa Palace of Medicinal Kings. Palace of Medicinal Kings. Tumiti ng masama si Lin Feng. Dahil ibinibigay nila ang kanilang mga sarili, bakit hindi magsaya? Pagdating nila, lahat ng binata nila ay nakatitig kay Lin Feng. Tiningnan nila ang spell ng illusion deployment at pagkatapos ay kumaway sila kina Mui at Lin Feng, ngunit kinausap lang si Lin Feng. Galing kami sa Palace of Medicinal Kings. Pumunta kami para makita ka dahil isa kang kamanghamanghang deployment spellcaster. Hindi man lang sila sinulyapan ni Lin Feng habang nag-uusap sila. Bigla siyang tumayo at malamig na sinabi. Sino ba ang nagsabi sa iyong tumayo ka sa langit sa itaas ko? Kamahalan. Gustong magpaliwanag ng taong iyon, ngunit galit na sumigaw si Lin Feng. Kumanda ka, sige. Sabi ng mga bata. Dumating sila para makipagkaibigan kay Lin Feng, ngunit nawala ang ilusyong deployment spell pagdating nila. Nauwi ito sa awkward encounter. Lahat ay bumagsak sa lupa, ngunit biglang tumalon si Lin Feng habang may mga markang lumitaw sa ilalim niya. Siya ay sumisipsip ng kanilang mga mapanirang enerhiya, na handang palayain ang mga ito anumang oras. Ang mga kabataang lalaki mula sa palasyo ng mga haring panggamot ay namutla at nagsabi. Kamahalan. Ang lakas ng loob mong salakayin ng lugar na tinutuluyan ko, kailangan mong lumuhad. Galit na sigaw ni Lin Feng. Ang mga taong ito ay nagiging mas masama at nalilito, sumalakay sa lugar kung saan siya tumuloy. Ano ang nangyayari? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1592, hiniram ng fox ang bangis ng tigre sa pananatili sa kanya. Hindi inakala ng mga kabataang lalaki mula sa Palace of Medicinal Kings na magiging ganoon ang mga pangyayari. Kung pumunta sila sa sekta o angkan ni Lin Feng, magiging magalang sila, ngunit nasa random courtyard sila, kaya hindi nila kailangang maging magalang. Sila ay dapat na makapunta at batiin siya ng madali. Si Lin Feng ay mukhang galit na galit. Isang hakbang pasulong ang ginawa niya at ang mga mapanirang enerhiya ay naging mas matindi. Ang mga kabataang lalaki mula sa Palace of Medicinal Kings ay sinipsip ang kanilang pagmamataas, lumuhod, at ikinuyom ang kanilang mga kamao. Pinahiya niya sila, pero bakit? Asar ngayon. At kung gagawin mo pa iyon, papatayin kita. Sabi ni Lin Feng. Tumayo sila at yumuko ang pinuno ng grupo kay Lin Feng. Hindi namin sinasadyang istorbohin ka. Kamahalan, tatandaan ko ito sa susunod. Tapos umalis na sila. Pinahiya sila ni Lin Feng, at malamang na hindi nila ito mapapatawad. Ang taong iyon ay isang mahusay na deployment spellcaster na kayang pumatay ng mga emperador, na nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng napakasamang ugali. Kung ginawa niya ang ginawa ng mga ito sa kanya, dumating nang hindi napapansin at minamaliit sila, kung gayon ang mga cultivator mula sa Palace of Medicinal Kings ay magagalit din. Siyempre, hindi nila malalaman na nasaraan ng loob si Lin Feng dahil pinahiya ng Palace of Medicinal Kings ang kanyang guro noong sinusubukan niyang iligtas siya. Binalaan sila ni Lin Feng, balang araw, ipaghihiganti niya ang kanyang guro at dudurugin niya sila sa sarili nilang teritoryo. Nagiinit lang ang mga bagay-bagay. Ang balitang ito ay kumalat sa lahat. Ang deployment spellcaster ay naging sikat. Ang ibang mga kabataang lalaki mula sa siyam na dakilang kastilyo sa kalangitan ay hindi na nang ahas na hanapin siya, hindi na pagkatapos ng nangyari sa mga kabataang lalaki mula sa palasyo ng mga haring medicinal. Si Qi Yunxiao ay nakaharap sa isang grupo ng mga tao sa Celestial Qi Castle. Jin Chenjun, ang ibig mong sabihin ay dapat tayong manatiling kalmado. Tanong ni Qi Yunxiao. Master, pinuntahan ko siya at kinausap, pero kakaiba siya at hindi siya easygoing. Isinasaalang-alang niya ang lahat at lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang pansin, saan man sila nagmula. Ilang araw na ang nakalipas, pinahiya niya ang isang grupo ng mga tao mula sa Palace of Medicinal Kings. Sinaktan din niya ang Great Celestial Palace of Thoughtfulness.
Paliwanag ni Jin Chenjun. Si Chi Yunxiao at ang iba pang miyembro mula sa Celestial Chi Castle ay lubos na nag-isip kay Moen. Kahit na isa lamang siyang cultivator ng layer ng Zunchi, kaya niyang patayin ang mga emperador gamit ang deployment spells. Pagkatapos makapasok sa Huangchi layer, siya ay naging isang hindi mabibaylang asset. Kalmadong nakikinig si Chi Yunxiao habang nagpatuloy si Jin Chenjun. Guro, ang taong iyon ay isang cultivator ng layer ng Zunchi at kaya na niyang pumatay ng mga emperador. Bukod pa doon, hinahamak niya ang lahat mula sa siyam na dakilang Celestial Castle. Ang lahat ng ito ay nagsasabi sa akin na hindi siya isang simpleng deployment spellcaster. Saan niya natutunan ang kanyang deployment spells? Sino ang nag-transmit ng mga ito sa kanya? Hindi niya siguro natutunan ang mga ito ng mag-isa. Tama ka, naisip ko din yun. Naniniwala ako na dapat mayroong isang makapangyarihang cultivator na sumusuporta sa kanya. Maaari tayong maghintay at tingnan kung paano gumagana ang mga bagay. Sinaktan niya ang Great Celestial Palace of Thoughtfulness, pinatay pa niya ang isa sa kanilang mga emperador. Hindi nila siya bibitawan. Emperor Dong, Emperor Qi, pumunta kayong dalawa at obserbahan kung ano ang nangyayari. Tiyak na may gagawin ang Great Celestial Palace of Thoughtfulness, at kailangan naming manood kayong dalawa. Sabi ni Chi Yunxiao. Kahit na pareho silang direktang inapo ng Chi Clan, hindi man lang alam ni Chi Yunxiao ang kanilang mga pangalan, ni hindi niya alam kung mas bata o mas matanda sila sa kanya. Ang alam lang niya ay mahina ang mga taong ipinadala sa maliit na mundo. Ang mga taong gumamit ng mga buto ng kapalaran upang makapasok sa Huangchi layer ay may limitadong kakayahan. Roger. Sabi ni Emperor Dong. Alam ni Emperor Dong at Emperor Qi kung saan sila nakatayo sa dakilang mundo. Maraming tao ang may mas mataas na katayuan kaysa sa kanila sa Celestial Chi Castle, maging ang ilan sa mga nakababatang tao. Maya-maya, pinalibutan muli ng nakakatakot na Chi ang bahay ni Lin Fang. Sa labas ng ilusyon, mayroong 20 tao na nakasuot ng gintong damit. Sirain ang spell ng ilusyon sa pag-deploy. Sabi ng isa sa kanila. Sa isang iglap, isang emperador ang naglabas ng mga enerhiya upang salakayin ang ilusyon. Sirain. Sigaw ng emperador na iyon. Ang mga ilaw ay namuo at naging isang sinag na lumipat patungo sa ilusyon. Napakamatapang. Sumigaw ng malakas na boses, dahilan para manginig ang mga tao. Isang nakakatakot na lakas ang lumitaw mula sa loob ng mga gintong ilaw. Pagkatapos ay biglang naputol ang mga gintong ilaw at isang dambuhalang kamay ang bumaba mula sa langit, patungo sa emperador. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ng emperador. Ang kanyang gininto ang banal na Chi ay naging isang matalim na espada, gayunpaman, nakuha pa rin siya ng dambuhalang kamay. Nagsimula ang ambon sa paligid niya bago siya nawala gamit ang kamay. O hindi. Ang grupo na umaatake kay Lin Fang ay mukhang natulala, lalo na ang pinuno na tumalon pasulong. Inilabas niya ang gintong banal na Chi na mas nakakatakot kaysa sa Chi ng nakaraang emperador. Nayanig ang lupa at langit, at unti-unting nawala ang ambon. Matapos kumalat ang ambon, ang lahat ay nabigla dahil ang emperador na kinaladkad sa ilusyon ay nakahiga sa lupa. Ang lakas ng kosmiko ay lumalabas mula sa kanyang katawan at tumataas sa kalangitan, na nagpapahiwatig na siya ay patay na. Mayroong 2 tao na nakatayo sa harap niya, ang isa ay si Lin Fang at ang isa ay si Mui. Walang nakapansin kay Mui noon, pero ngayon sila na. Ang dambuhalang kamay na lumitaw saglit ay hindi maaaring kay Lin Fang, na nangangahulugan na ito ay pagmamayari ng kanyang kaibigan. Mui, isang katamtamang antas na emperador. Ang malalakas na cultivator mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness ay mukhang nag-aalala. Kamahalan, sino ka? Tanong ng katamtamang antas na emperador mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness sa bastos na paraan. Ang mga bagay ay mas komplikado kaysa sa inaasahan niya. Mui mula sa walang hanggang palasyo. Sabi ni Mui. Ang lahat ay hindi nakaimik, ang mga taong iyon ay mula sa palasyo ng walang hanggan. Ang Everlasting Palace ay kilala sa pagiging lubhang makapangyarihan. Madali nilang sirain ang Great Celestial Palace of Thoughtfulness o maging ang Qingdi Mountain. Walang sino man dito ang kayang saktan ng Everlasting Palace. Dahan-dahan bumangon si Lin Fang sa hangin at ngumiti ng masama. Galing ka sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness. Napakadakila. Nandito na ako, kaya halika at patayin mo na ako. Ang mga miyembro mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness ay humahatak ng mahabang mukha. Pumatay ng mga tao mula sa Everlasting Palace. At isang napakatalentadong cultivator niyan. Hindi sila ng ahas. At saka, malamang na napakahusay ng posisyon niya sa loob ng Everlasting Palace. Ang lahat ay may katuturan ngayon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1593, inanyayahan ng lahat. Walang hanggang palasyo. Mukhang talunan ang malalakas na cultivator mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness. Kahit na ang Everlasting Celestial Emperor ay patay na, hindi pa rin nila magawang saktan ang mga ito. Lin Fang kaya nang banggitin ni Mui ang Everlasting Palace, walang nag-alinlangan sa kanyang mga salita. Sinulyapan sila ng katamtamang antas na emperador at nagsimulang mag-isip ang mga tao. Sa wakas, nagpa siya silang muko. Dinala ng katamtamang antas na emperador ang kanyang disipulo sa ibang bansa upang magsanay, kaya't makakalimutan lamang nila ito. Kamahalan, baka nagbibiro ka, sabi ng katamtamang antas na emperador na sinusubukang ngumiti.
Hindi ko akalain na galing ka sa Everlasting Palace. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Kinakatawan ko ang Great Celestial Palace of Thoughtfulness, paumanhin, kamahalan. Tiningnan pa rin sila ni Lin Fang ng malamig na paraan. Marami ring iniisip si Lin Fang sa kanyang isipan. Iyon ang bentahe ng pagiging bahagi ng isang napakalakas na grupo, maaari siyang makinabang mula sa isang reputasyon ng hindi kinakailangang gumawa ng marami. Kung nagawa kong palakihin si Tiantai sa dakilang mundo, walang maglalakas loob na salakayin muli ang mga tao ni Tiantai, tulad ng Qingdi Mountain. Pagkatapos, ang Tiantai ay maaaring maging isang banal na lugar. Isip ni Lin Fang. Ang katamtamang antas na emperador mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness ay tumingin kay Lin Fang at sinabing, Zhou Tianmo, nang inag si Zhou Tianmo. Dahil binanggit ni Mui ang Everlasting Palace, alam ni Zhou Tianmo na hindi magiging simple ang mga bagay. Sinubukan niyang magnakaw ng balahibo mula sa isang cultivator mula sa palasyo na walang hanggan. Isa kang walang kwentang bastard. Sabi ng emperador habang marahas niyang sinampal si Zhou Tianmo, dahilan para lumipad siya. Pakiramdam niya ay napahiya siya, at ang mas malala pa, ngayon ay hindi na siya makakaganti. Kamahalan, kailangan naming bigyan ng mas magandang edukasyon ang aming mga alagad, mangyaring huwag mo kaming sisihin. Sabi ng katamtamang antas na emperador habang nakangiti kay Lin Fang. Tumiti si Lin Fang at walang pakialam na sinabi. Ang Great Celestial Palace of Thoughtfulness ay hindi ko mga kaaway, gayunpaman, gusto ng isa sa iyong disipulo na nakawin ang mga gamit ko, kaya tinuruan ko siya ng leksyon. Tapos, gusto niya akong patayin, brutally, hindi naman ganoon kalala ang deployment spells ko. Ngayon, pinrotektahan ako ni Uncle Mui, kung hindi, pinatay mo na ako. Ang katamtamang antas na emperador mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness ay mukhang napahiya at nagsabi. Kung gusto mong parusahan si Zhou Tianmo, ang aming hindi karapat-dapat na anak, mangyaring gawin ang gusto mo. Madaling sisihin si Zhou Tianmo sa lahat, pero kanina, gusto mo rin akong patayin. Ang mundo ng paglilinang ay sumusunod sa batas ng gubat, kung saan ang mahihina ay biktima ng malalakas. Naiintindihan ko na gusto mong sisihin ang iba, ngunit kung hindi ako pinrotektahan ni Uncle Mui, patay na ako at nakapatay ka ng mga tao mula sa Everlasting Palace. Sa makatuwid, kung makatagpo ako ng sinuman mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness na maaari kong patayin, hindi ako magdadalawang isip. Ang yabang. Naisip ng karamihan. Si Lin Fang ay talagang may masamang ugali. Ang Great Celestial Palace of Thoughtfulness ay magalang sa kanya sa huli at siya pa, nagpatuloy pa rin siya sa pag-arte ng agresibo. Papatayin niya ang kanilang mga tao kapag nakatagpo niya sila. Napakalupit at mapangahas. Ang malakas na cultivator ng Great Celestial Palace of Thoughtfulness ay galit na galit, ang taong iyon ay masyadong mayabang. Hindi man lang niya binigyan ng mukha ang mga ito. Kamahalan, bakit kailangan mong kumilos ng ganyan? Malamig na tanong ng malakas na cultivator. Asar. Sabi ni Lin Fang. Iniangat ng emperador ang kanyang manggas at sinabi. Humingi na kami ng tawad, ngunit kung wala kang pakialam, wala kaming magagawa. Alis na tayo. Tapos, tumalikod na siya at umalis. Isa siyang katamtamang antas na emperador, ngunit sinabihan siya ni Lin Fang na menas. Gusto ba ni Lin Fang na lumuhad siya at magmakaawa o ano? Tara na, sabi ni Lin Fang habang nakangiti kay Mui. Muli nilang inactivate ang illusion deployment spell, ngunit hindi pa rin maintindihan ni Mui kung ano ang nangyayari. May problema ka ba sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness sa nakaraan? Ginawa ko, ngunit hindi ito nauugnay sa buhay at kamatayan. Sabi ni Lin Fang, nakaupo sa isang kahoy na upuan at nakatingin sa langit. Nakangiti siya sa malalim at makabuluhang paraan. Master Mui, i-deactivate ang illusion spell, maya-maya, may mga importanteng tao na darating at makikita tayo. Ano ang pinaplano mo? Sabi ni Mui humiling. Tumayo siya at naghanda na i-activate ang illusion deployment spell. Nag-aaral kami ng mga deployment spells, pero kailangan din namin ng mga materyales. Kung may makakatulong sa atin, hindi ba't mas mabuti pa? Sabi ni Lin Fang na may palaisipan. Na-deactivate ni Mui ang deployment spell at pagkatapos, tulad ng sinabi ni Lin Fang, may dumating pagkaraan ng ilang sandali. Chi Yunxiao mula sa Celestial Chi Castle, narinig ko ang tungkol sa isang kamanghamanghang cultivator at narito ka. Naparito ako para batiin ka. Tumiti si Lin Fang ngunit nanatiling nakaupo sa kanyang upuan. Pagkatapos ay bumulong siya. Ang Celestial Chi Castle ay mabilis na kumilos. Ngayong nawalan na sila ng kontrol sa maliit na mundo, talagang gusto nilang humanap ng ibang paraan para magkaroon ng kapangyarihan. Halika. Mahinahong sabi ni Lin Fang. Maraming tao mula sa Celestial Chi Castle ang naghihintay sa kanila sa labas. Emperor Dong, Emperor Qi, nandoon silang lahat. Naroon din si Qi Chenxing. Siyempre, malaki ang pinagbago ni Lin Fang. Noon, pinalayas siya ni Qi Chenxing na hindi niya mapapatawad. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ni Lin Fang. Narinig ko ang isang kamanghamanghang cultivator ay narito, kaya ako ay pumunta. Gusto ka naming imbitahan na pumunta sa Celestial Chi Castle. Magalang na sabi ni Chi Yunxiao. Ang Celestial Chi Castle ay hindi lamang ang grupo dito. Sabi ng iba, kami ay mula sa Celestial Palace of Punishing Thunders, gusto ka rin naming imbitahan.
Celestial Wen Castle, gusto ka naming imbitahan. Sa labas, parami ng parami ang mga tao. Gaya ng inaasahan, lahat ng mga taong ito ay interesadong makilala ang mga cultivator mula sa Everlasting Palace. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1594, mahinhin na regalo. Kahit na hindi gaanong kaliit ang courtyard, puno na ito ng mga tao mula sa lahat ng 9 na dakilang Celestial Castle, maliban sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness at Palace of Medicinal Kings. Minamaliit ni Linfang ang kanyang sarili, hindi niya akalain na napakaraming tao ang magiging interesado sa isang deployment spellcaster mula sa Everlasting Palace. Ang mga taong iyon mula sa 9 na dakilang Celestial Castle ay umaasa na maaari silang maging kaibigan ni Linfang, at sa gayon ay maging kaibigan ng Everlasting Palace. May isang malakas na cultivator mula sa Celestial Chi Castle na nag-aral ng deployment spells at sumali sa Everlasting Palace. Sa Celestial Chi Castle, siya ay malakas, ngunit sa Everlasting Palace, siya ay medyo mahina. Sa makatuwid, ang kanyang posisyon ay masyadong mababa para sa kanila na magtrabaho kasama. Bagamat iba si Linfang, sa lakas ng layer ng Zunchi, nagawa niyang pumatay ng isang emperador, at isang katamtamang antas na emperador ang nagpoprotekta sa kanya. Matapos makapasok sa Huangchi layer, siya ay naging isang taong mahalaga ng walang pag-aalinlangan. Salamat sa lahat ng nag-imbita sa akin, ngunit ngayon ay nahaharap ako sa isang dilema. Hindi ko alam kung saan ako dapat pumunta. Sabi ni Linfang. Inimbitahan ka muna namin, kaya kung gusto mong pumunta sa aming Celestial Chi Castle, mag-aayos kami ng isang bagay na maganda para sa iyo. Magalang na sabi ni Chi Yunxiao. Halos magkasabay na dumating ang ating Celestial Palace of Punishing Thunders. Master, mayroon kaming ilang thunder deployment spells na maaari naming ipagpalit para sa iyong mga pananaw sa deployment cultivation. Sabi ng malakas na cultivator mula sa Celestial Palace of Punishing Thunders sa magalang na paraan. Ang ibig niyang sabihin sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga pananaw sa paglilinang ay mag-aalok kami sa iyo ng isang spell ng pag-deploy ng kulog kung darating ka. Ang iba ay hindi masaya, ngunit sinubukan pa rin nilang kumbansihin si Linfang. Tumiti ng manipis si Linfang at sinabi, "Lahat, napakabait mo sa akin. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Gusto ko sanang pumunta pero sobrang abala ako dito at gusto kong gumawa ng ilang anteng-anteng. Ang problema ay kailangan ko ng ilang materyales, kaya kung magagawa ng lahat." Si Linfang ay nakangiti sa malalim at makabuluhang paraan. Tumiti din si Mui. Masyadong tuso si Linfang. May mga materyales kami, pumunta ka sa aming palasyo at ireregalo namin sa iyo. Hindi. Hindi mapalampas ni Linfang ang lahat ng iba pang pagkakataon dahil sa isang grupo. Tumiti siya at sinabing, "Ay hindi yun ang ibig kong sabihin. Maghahanap ako ng mga materyales at pagkatapos nito magpapasya na ako kung saan ako pupunta. Paano ka namin hahayaang maghanap ng sarili mong materyales? May kukunin kami sa aming palasyo at ibabalik namin sa iyo." Sabi ng isang malakas na cultivator mula sa Celestial Palace of Punishing Thunders, kahit nawala na siya. "May bibilhin din ako para sa iyo." Nagsimula nang umalis ang lahat, natatakot silang kumilos ng masyadong mabagal. Hindi na napigilan ni Mui, humagalpak siya ng tawa. Iiling-iling habang bumubulong. Yung mga taong sinusubukan kang maging kaibigan at nagsusumikap sila ng husto. Hindi ko nga alam kung may tensyon ba sa pagitan mo at sa kanila. Tumiti si Linfang at walang sinabi. Siya ay labis na nasisiyahan sa kung paano gumagalaw ang mga bagay. Mabilis ang mga taong iyon. Ang hindi alam ni Linfang ay may nangyari kanina sa buffer zone. Ang 7 grupo ng impluensya ay nag-away sa isa't isa sa marketplace dahil sa mga materyales na kapakipakinabang para sa mga deployment spellcasters. Kumuha si Linfang ng ilang singsing habang nananatiling walang pakialam, ngunit sa lublob niya, tuwang-tuwa siya. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga anteng-anteng sa mahabang panahon ngayon. "Guro," sabi nung huli, taga Celestial Chi Castle yun. Sila ang huling nakabalik. Lumakad si Chi Yunxiao kay Linfang at sinabing, "Guro, narito ang ilang simpleng regalo na inipon namin para sa iyo. Hindi ka dapat magkaroon ng problema sa paglikha ng mga anteng-anteng sa kanila." Tumingin. Ha? Nang makita ni Linfang kung gaano tiwala si Chi Yunxiao, lalo siyang natuwa. Naghanda ba si Chi Yunxiao ng mga hindi mabibaylang regalo para sa kanya? Siniyasat ni Linfang ang singsing sa kanyang makajos na kamalayan. Mga paggalaw ng enerhiya ng kosmiko. Namangha si Linfang. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Chi Yunxiao. "Ano ito?" tanong ni Linfang kay Chi Yunxiao. Malinaw na alam ni Chi Yunxiao kung ano ang tinutukoy ni Linfang. "Guro, sumisip-sip ito ng cosmic energy at automatikong nagpo-process ng cosmic energy. Magagamit mo ang cosmic energy mula sa singsing na iyon para magukit ng mga deployment mark." Sabi ni Chi Yunxiao na nakangiti ng may kumpiyansa. Maaari ba siyang gumamit ng cosmic energy upang lumikha ng mga anteng-anteng? "Napakabait mo sa akin, kahit maliit pa lang ako. Ito ay magiging kawalang galang sa akin na tumanggi." Nakangiting sabi ni Linfang. Paano niya tatanggihan ang napakagandang halo? Nang marinig ni Chi Yunxiao na tinawag ni Linfang ang kanyang sarili bilang isang maliit na bata, ngumiti siya ng matagumpay.
Ang Everlasting Palace ay magiging kaibigan ng Celestial Chi Castle sa hinaharap ngayong inalok niya ito ng napakagandang regalo. Yung iba mukhang galit na galit. Hindi nila akalain na makakahanap si Chi Yunxiao ng napakagandang regalo. Maliit na regalo lang, kung nagustuhan mo, sobrang saya ko. Sige, hindi kita dapat istorbohin ngunit sa palagay ko ay nakakaawa kung hindi ka pumunta sa Celestial Chi Castle. Dapat kang dumaan minsan at maghahanda tayo ng mga inumin at pagkain. Mayroon kaming higit pang mga materyales para sa iyo na gumawa ng mga anteng-anteng. Gusto talaga ni Chi Yunxiao na maging kaibigan si Lin Feng, kaya inimbitahan niya itong muli. Hehe. Tumiti si Lin Feng at sinabi sa lahat. Lahat ay napakabait sa akin, kaya hindi ko matatanggihan ang iyong mga imbitasyon. Punta muna ako sa Celestial Chi Castle sa loob ng ilang araw at pagkatapos nito, kung sino man ang handang mag-imbita sa akin, maligaya akong pupunta. Si Chi Yunxiao ay mukhang napakasaya pagkatapos niyang marinig si Lin Feng. Hindi niya intensyon na paalisin si Lin Feng pagkatapos niyang dumating. Guro, pumunta tayo sa punong tanggapan ng Celestial Chi Castle. Sige. Sabi ni Chi Yunxiao. Guro, pakiusap. Master Moen, maaari kang pumunta sa Celestial Wen Castle kahit kailan mo gusto. Sabi ng isang malakas na cultivator mula sa Celestial Wen Castle, magalang na nakangiti kay Lin Feng. Kahit na tinanggap muna ni Lin Feng ang imbitasyon ng Celestial Chi Castle, may iba pang mga pagkakataon. Lin Feng at Mui sa mga teritoryo ng Celestial Chi Castle, na napansin kung gaano karaming mga kagiliw-giliw na lugar para sa pagtatanim. Guro, ito ang Jiayun Peak, at ang kahoy na tulay na iyon ay patungo sa Yaoyun Peak. Saan mo gustong pumunta? Tanong ni Chi Yunxiao. Nasa kailaliman sila ng mga teritoryo ng Celestial Chi Castle. Gusto ko ang Yaoyun Peak, ngunit hindi mo kailangang manatili sa akin sa lahat ng oras. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Sige, may tahimik na pavilion doon. Magpapadala ako sa iyo ng ilang magagandang babae, at kung gusto mo sila, magagawa mo ang lahat ng gusto mo sa kanila. Nakangiting sabi ni Chi Yunxiao. Masyado kang magalang. Sabi ni Lin Feng. Maraming pavilion doon at napakaganda ng mga tanawin. Ngayon, si Lin Feng ay panauhing pandangal ng Celestial Chi Castle. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1595, mag-imbita ng lobo sa bahay. May pavilion sa Yaoyun Peak, at napakaganda ng paligid. Pagtingin sa gilid ng bundok ay mayroong dagat ng mga ulap na nagbibigay ng tahimik na pakiramdam. Bukod dito, inaalok si Lin Feng ng ilang serbisyo para sa kababaihan, ngunit tinanggihan niya ang mga ito nang makarating sila doon. Inilabas ni Lin Feng ang singsing na may cosmic energy at ang balahibo, pagkatapos ay inilagay niya ang mga ito sa isang stone table habang pinagmamasdan ni Mui. Hindi na kailangan pang magsikap ni Lin Feng na gumawa ng mga anteng-anteng, kailangan na lang niyang maglagay ng ilang mga materyales sa isang mesa at ang mga bagay ay halos natural na nangyari, at sa mga cosmic energies ay mas madali pa itong magukit ng mga marka. Nag-alok sila sa iyo ng napakagandang regalo para lang maging kaibigan ka. Nakangiti si Mui. Kung talagang naging miyembro si Lin Feng ng Everlasting Palace, walang alinlangan na makikinabang ito sa Celestial Chi Castle. Kahit ngayon ay hindi naiintindihan ni Mui kung ano ang pangwakas na layunin ni Lin Feng. Sa katunayan, madali akong makagawa ng maraming anteng-anteng gamit iyon. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Hindi niya kailangang umasa sa sarili niyang lakas para magukit ng mga marka, ngunit kung magagamit niya ang parehong uri ng enerhiya kung gayon ang kanyang mga anteng-anteng ay magiging mas malakas. Master Mui, kailangan ko ng kalmado sa loob ng ilang araw para gumawa ng ilang anteng-anteng. Kung ang mga tao mula sa Celestial Chi Castle ay pumunta dito upang imbitahan tayo para sa hapunan o kung ano paman, tumanggi na lang at sabihin sa kanila na nagsasanay ako ng kultibasyon. Sabi ni Lin Feng kay Mui. Masyado siyang maraming materyales, kaya ngayon kailangan niyang gumawa ng mga anteng-anteng. Gagawin ko, sabi ni Mui, nakangiti at tumango. Hindi siya nag-aral ng anteng-anteng, kaya nagpunta siya upang ipagpatuloy ang pag-aaral ng mga spells ng pag-deploy ng ilusyon sa mga bundok. Pumunta si Lin Feng sa ibang lugar sa kabundukan para mag-aral. Sa mga sumunod na araw, maraming tao mula sa Celestial Chi Castle ang dumating upang imbitahan sila para sa hapunan, bukod sa iba pang mga bagay. Ngunit dahil si Lin Feng ay nagsasanay ng kultibasyon, ayaw nilang abalahin siya. Sa halip, nag-iwan sila ng mas maraming materyales para gumawa ng mga anteng-anteng kay Mui at sinabihan siyang ibigay ito kay Lin Feng. Napakagalang nila noong mga panahong iyon. Makalipas ang isang buwan, natapos ni Lin Feng ang paggawa ng ilang anteng-anteng at muling lumabas sa kanyang silid. Ang Celestial Chi Castle ay nagpadala ng magagandang babae araw-araw, at bawat isa sa kanila ay nagdala ng mas maraming item. Noong araw na iyon, ang magagandang babae ay nanunood lamang kina Lin Feng at Mui sa pavilion. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Jin Chenjun sa Yaoyun Peak at inimbitahan sina Lin Feng at Mui. Sa pagkakataong ito, hindi na sila tumanggi. Master Moen, may ilang bagay si Master Chi Yunxiao. Nang makita niyang nagsasanay ka na, umalis siya ng ilang araw, ngunit dapat ay babalik siya kaagad. Si Jin Chenjun at Lin Feng ay naglalakad sa kahoy na tulay habang nag-uusap si Jin Chenjun. Napakaganda ng tanawin, makikita nila ang buong teritoryo ng Celestial Chi Castle mula roon. Jin Chenjun, masyado kang magalang.
Ang isang hamak na tao tulad ng sarili ko ay hindi karapat-dapat sa kabaitan ni Master Chi Yunxiao. Hindi man lang kita mabayaran, Jin Chenjun, sa kabaitan mo. Sabi ni Lin Fang. Tuwang-tuwa si Jin Chenjun nang marinig niya si Lin Fang. Siyempre, si Lin Fang ay natutulog at kumakain sa kanilang teritoryo at binibigyan nila siya ng mga regalo sa lahat ng oras, kaya maaari lamang silang maging magkaibigan sa sandaling ito. Nag-aalala lang sila na maunahan si Lin Fang, at ngayong nandoon na siya, magiging maayos ang lahat. Master Moen, ang hinihiling ko lang ay huwag mo akong ituring na estranghero. Kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang sa akin at gagawa ako para sa iyo. Sabi ni Jin Chenjun. Napakabait sa akin ng Celestial Chi Castle. Pakiramdam ko ay pinarangalan ako. Sabi ni Lin Fang. Pagkatapos ay itinuro niya ang malawak na teritoryo ng Celestial Chi Castle at sinabing, Jin Chenjun, nagsasanay ako ng mga shattering deployment spells. Kahit na ang Celestial Chi Castle ay hindi nagsasanay ng mga ganoong bagay dahil mayroon kang walang katapusang bilang ng mga napakalakas na cultivator, maaari akong maglagay ng isa sa iyong teritoryo bilang isang proteksyon. Ito ay maaaring tanda ng pasasalamat. Sabi ni Lin Fang. Tuwang-tuwa si Jin Chenjun. Napakabait mo, hindi kami makakatanggi. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para matulungan ka, ginagarantiya ko sa iyo. Dahil gusto ni Lin Fang na tulungan sila sa isang deployment spell, gusto ni Jin Chenjun na maghanda ng higit pang mga regalo para sa kanya na ibibigay niya sa kanya pagkatapos, kung gayon ang kanilang pagkakaibigan ay magiging mas matatag. Hindi ako mahilig magpaliban kaya magsisimula na ako ngayon. Kailangan ko lang gamitin ang cosmic energies mula sa mga buto ng kapalaran para ibigay ang malakas na deployment spell. Sabi ni Lin Fang. Sige, anong uri ng buto ng kapalaran ang kailangan mo? Tanong ni Jin Chenjun. Siya ay medyo bitter sa loob gayunpaman, ang mga buto ng kapalaran ay maaaring gamitin upang makapasok sa Huangqi layer at ngayon ay gusto ni Lin Fang na gumamit ng isa upang subukan ang kanyang deployment spell. Isang binhi ng kapalaran sa lupa. Sabi ni Lin Fang. Nakita niyang umaawang ang bibig ni Jin Chenjun, ngunit ngumiti pa rin siya at sinabi, maghanda ng ilan, total, napakalaki ng teritoryo ng Celestial Chi Castle, kaya kung kailangan mo ng malakas na shattering deployment spell, kakailanganin natin ng ilang mga buto ng kapalaran. Walang problema. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Bigyan mo ako ng sandali habang hinihiling ko sa isang tao na kumuha ng ilan. Pagkatapos ay tumalikod si Jin Chenjun at kinausap si Emperor Dong. Emperor Dong, kapatid, mataas ang antas ng cultivation mo, kaya mas mabilis ka kaysa sa akin. Maaari ka bang bumalik sa Celestial Chi Castle at kunin ang mga iyon? Salamat. Kahit na si Jin Chenjun ay isang emperador, wala siyang ganoon karaming mga buto ng kapalaran. Mula sa iilan na iyon, wala siyang anumang binhi ng kapalaran sa lupa. Kahit na mayroon siya, hindi siya papayag na gamitin ang sarili niya. Sige. Tumanggo si Emperor Dong at ngumiti kay Lin Fang. Guro, pupunta ako sa Celestial Chi Castle para kunin ang iyong kapalaran. Salamat sa iyo, Master. Sabi ni Lin Fang, na nakangiti sa maningning na paraan. Kung alam ni Emperor Dong na kaharap niya si Lin Fang ngayon, ano ang magiging reaksyon niya? Babalik ako mamaya. Magalang na sabi ni Emperor Dong. Tumiti si Lin Fang at sinabing, mabait talaga ang Emperor Dong na iyon, kahit na malakas siya, magalang pa rin siya. Nagalit sina Emperor Qi at Qi Chenxing pagkatapos nilang marinig iyon. Si Emperor Dong ay hindi handang kumilos ng ganoon sa kahit na sino. Bahala na siya ay isa lamang emperador sa maliit na mundo, kung saan ang kanilang posisyon sa lipunan sa loob ng hierarchy ng grupo ay napakababa, wala silang pagpipilian kundi kumilos ng magalang sa mga sitwasyong ito. Mabait talaga si Emperor Dong. Ang dalawang iyon ay sina Emperor Qi at Qi Chenxing, si Emperor Qi ay nakalusot sa Huangqi layer sa napakatagal na panahon ngayon at si Qi Chenxing ay malapit nang makapasok sa Huangqi layer. Sabi ni Jin Chenjun, ipinakilala ang dalawa kay Lin Fang. Tumingin sila kay Lin Fang at magalang na sinabi, Master Moen, dapat mong isipin na kami ay katawa-tawa. Ang iyong mga antas ng paglilinang ay mas mataas kaysa sa akin. Ako ang nakakaramdam ng katawa-tawa. Nakangiting sabi Lin Fang. Kahit na siya ay kumikilos kaaya-aya sa harap ng lahat ng mga taong ito, sa loob, hindi siya masaya. Inaasahan niyang papatayin niya ang mga ito sa lalong madaling panahon at ipaghiganti ang lahat ng mga taong napatay nila. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sila ay nag-uusap at nagtatawanan. Lubhang masaya si Jin Chenjun ngayong naging matalik na magkaibigan sila ni Lin Fang, at ngayon ay naging kaibigan na rin ni Emperor Qi at Qi Chenxing si Lin Fang. Jin Chenjun, wala na si Emperor Dong, kaya maglakad-lakad tayo. Mungkahi ni Lin Fang. Tumanggo si Jin Chenjun, bakit hindi? Tara na, sabi ni Lin Fang. Agad siyang bumangon sa hangin. Maraming tao dito, kahit sa Xiziyang City, wala kaming mga ganoong lugar. Ngunit ang aming merkado ay medyo mas mahusay. Sabi ni Lin Fang. Siyempre, ngunit hindi mo may kukumpara ang Xiziyang City sa napakaliit na lugar. Sabi ni Jin Chenjun pareho silang lumipad ng napakalayo. Habang lumilipad sila, narating nila ang isang kastilyo na parang Celestial Chi Castle, parehong maringal at kahanga-hanga. Napakagandang gusali. Tara tingnan natin ito. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Master Moen, maghintay.
Sabi ni Jin Chenjun, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Tumingon si Lin Feng at nagtanong. May problema ba? Kinabahan si Jin Chenjun pagkatapos niyang makita si Lin Feng na nakasimangot. Ayaw niyang mawala ang kanyang bagong kaibigan, kaya muli siyang ngumiti at sinabi. Master Moen, iyan ang palasyo ng mga haring panggamot. Ang Palace of Medicinal Kings ay isa sa 9 na dakilang Celestial Castle, hindi nakakagulat na napakaganda nito. Gusto ko talagang pumunta at makita ito. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Hindi na alam ni Jin Chenjun ang sasabihin. Ano ang gustong gawin ni Moen doon? Hindi niya mapigilan si Moen na pumunta, maaari lang niya itong bigyan ng babala. Hindi malaman ni Jin Chenjun na gustong manggulo ni Lin Feng. Sa pagdaan niya, gustong makita ni Lin Feng kung sasalakayin siya ng kanilang mga tao.